And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Panther Savage Cat. And this one is from the line Retro Play ng Masters of the Universe. Yan yung pinaka-itsura niya sa loob. Mapapansin nyo, wala na sa loob yung ating Panther kasi nga, na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And sa likod, may magandang artwork tayo dito ni Skeletor with Savage Cat na nandoon si Battle Armor He-Man and si Battle Cat na pinoprotektahan ni He-Man ang Castle Grayskull. Nandito pa yung ibang characters din na makukuha nyo from this line. And at the side, Panther Savage Cat na may mga butiki. Butiki ba yan? And sa kabilang side, Panther Savage Cat ulit na nandun si Fisto at si sino to? Minotaur? Hindi ko kilala tong character na to, guys. Pa-comment naman kung kilala nyo siya. On top, nandun si He-Man and si Tila na nakakabayo na unicorn yata yun. And sa ilalim, Masters of the Universe Panther Savage Cat and barcode and stuff. Pag na-unbox natin si Panther, ito lang talaga yung kasama sa kanya. Wala nang any manual or any comics included sa kanya. Talagang si Panther lang yung nakuha natin. Anyway, let's take a look na dito kay Panther. Yan ang itsura niya sa pinaka-front. Dilat na dilat si Panther. Tapos yung mga ngipin niya, parang lalaki ng ngipin niya. Pero good thing, makikita nyo kaagad dyan yung texture na furry texture kaagad kay Panther. Ang ganda rin ha. Ang ganda rin yung texture niya. Even dito sa likod, may mga namumuong fur pa. And then dito sa ilalim, ganun din. Maganda. Sa ibabaw, yung saddle niya. Yan. Okay, so para sa articulation ni Panther, yung mouth niya, of course, na-open niya ng ganyan. And then pulang-pula sa loob. And then dito sa may neck niya, may swivel ng konti dyan sa kanyang neck. Yan. Left, right siya ng ganyan. And then yung up and down niya, dito nasa bandang likod na nung neck naman niya. So, dun yung up and down, and then yung left and right, dito naman sa front. Ganun siya. Hindi mo kayang ma-rotate yung buong head niya. Next articulation niya is dito na sa kanyang front legs. Pwedeng ma-up ng ganyan and back lang ng ganyan. Wala siyang wide open ng kanyang mga front legs. Next is sa kanyang elbow dito sa harapan. Pwedeng ma-bend ng ganyan, forward ng ganyan. And of course, pwedeng ma-rotate yan. Dito sa kanyang paa, wala ng any articulation dyan. So next natin, dito na agad sa back legs. Wala na rin siyang articulation dito sa body niya. Wherein pwede mo lang backwards ng ganyan and forward ng ganyan yung kanyang back legs. Wala na ring split, wide open yung kanyang back legs and yung kanyang knee part dito sa back legs, yan, pwedeng ma-fold ng ganyan and straight ng ganyan. And of course, na-rotate naman yan. And then dito sa paa niya, wala na ring any articulation dyan. Next articulation niya, dito na sa kanyang pinaka-tail, pwedeng ma-down ng ganyan and up ng ganyan, mataas ha. And then of course, pwedeng ma-rotate yung buong tail niya. Ganyan. Okay din yung mga articulation niya. Now, ang maganda dito kay Panther is that itong kanyang pinaka-saddle is pwede nating matanggal yan. So, yan. Naka-belt lang naman yan dito. Yan, belt lang natin yan. Ang ganyan. And then, ching! Ito na ang pinaka-itsura ni Panther dito. Ayan, turan sa taas. May linya-linya pa siya dyan. Ha? And then, yung pinaka-itsura ng saddle niya, ganyan yan. Medyo na-weirdohan lang nga ako dito sa saddle niya dito. Kasi parang hindi siya pasok hanggang doon sa pinaka-loob. Pero anyway, hanggang ganyan lang talaga yung itsura ng saddle niya para masakto siya dito sa pinaka-katawan niya. Then from here, belt na lang natin to, lalak natin to dito. Yan, okay. So secured naman na yung saddle niya. Susubukan natin siya na may sasakay sa kanya. Wala akong Skeletor from the Retro Play. Ang meron lang ako dito is pwede natin masubukan kay King Randor. So siya na lang kunyari. Kunyari na paamo niya si Panther. Good boy, Panther. Good boy. Yan. So pwede niyang sakyan niya si Panther. Para lang naman ng mga height character dun sa Retro Play. So ayan, yan na yung itsura niya. Pwede nyo pa palang isiksik sa pinakaloob para naman di siya mukhang ganun ka-awkward. So kulang na lang na parang tali dito or something. Pwede nyo na lang kayo mag-customize nun or mag-DIY na lang. Pero goods naman, goods. Parang medyo naliliitan ako kay Panther pag may nakasakay na. Kahit na punggok yung mga tao natin dito. Pero goods na rin yan. Check naman natin ngayon
naman, yung Skeletor natin from the Masterverse line. Yan. Tingnan natin kung kakasya siya. Kasya ba? Kasya naman, but hindi ko na siya gaano masiksik sa loob. Masyadong masikip para kay Skeletor. Nakalutang pa siya. Ganda naman kahit na paano. Yan, no? Itsura ng Masterverse, Masterverse line niya. Medyo awkward lang kasi hindi natin siya maisiksik doon sa pinaka-loob ng saddle niya. Try naman natin yung Masters of the Universe Classic line. Ito, mas malit to ng konti sa mga Masterverse. Try natin si Chief Carnivore. Mabagay. Oh, pwede rin. Pwede rin. Yung Lion, sinakyan yung Panther. Goods na rin kahit pa paano. Pero parang nalilitan pa rin talaga ako. Sa tingin ko pag naka-side, goods. Pero pag nandito yung view, parang ang laki. No? Pero anyway, yan lang yung mga comparison natin. Now, para sa height ng Panther natin dito, ang height niya is around 5.5 inches. Depende kasi kung gaano pa kataas yung ulo niya. Aabot naman siya ng mga 6 inches. Pero kung yung pinaka-tip ng saddle niya, mga nasa 6.5 naman siya. Ang haba niya, depende rin yun kung gaano ka-straight yung tail niya. Pero yung body na lang hanggang head niya is around 8 inches din naman siya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures, especially sa ating Masterverse na Cringer. Ito yung ating Cringer. Malaki talaga yung Masterverse. Even sa haba mas mahaba yung Masterverse natin. Ayan, sa head pa lang lamang na talaga yung Masterverse. Pero anyway, ng pinaka-size comparison nila, ng Retroplay and ng Masterverse natin. Pero for me parang it will work pa rin naman kung i-display nyo sila. Kasi animals naman, pare-pareho sila, but yung sizes nila, parang ang ganda lang na may mga alternative size. Hindi yung iisa lang yung size nilang lahat. Diba? Hindi sila mukhang robotic. Now, let's include na rin ang ating Masterverse Skeletor, Retroplay, King Randor, 200X, Masters of the Universe, and Masters of the Universe Classic na si Chief Carnivore. And sama na rin natin yung ating loyal subject na si Battle Armor Skeletor. Yan, ang cute niya dyan. So yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Panther from the Retroplay line, ang price range niya is around 1,500 up to 2,000 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng Panther nyo na to, or makakakuha na rin kayo ng naka-sale na. Tulad ito, nakuha ko. There you have it now guys. Ito na ang ating Masters of the Universe Retroplay Panther. What do you think of this Panther? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. For me, nung first is wala akong balak kumuha talaga ng mga Retroplay. Pero yun nga, nung sabi ko nga, parang okay din yata na magkaroon ng mga alternate lang din na mga animals sa collection ko ng He-Man. So why not? Kahit na ang pinaka-main line ko talaga is Masterverse, which is obviously naman sa scale pa lang iba na talaga, pero looks well pa rin naman for me. So for me, goods na kumuha ako netong Panther na to, kahit na medyo limited lang din yung articulation niya. Good thing is updated na yung articulation niya. Sayang lang, sana nilagyan din nila ng articulation dito sa mga paa niya para at least pag pinosing mo siya, mas maganda pa sana yung kalalabasan ng posing niya. Hanapan nyo na lang na magandang position para pag dinisplay nyo siya, astig pa rin yung Panther ninyo.